Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kaniya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kaniyang mga anghel at iipunin nila mula sa kaniyang paghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagi sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga naririto ngayon. Nagsisimba, nagpapasalamat, humihingi ng pagpapala, humihingi ng kagalingan mula sa Poong Jesus Nazareno. Ang ating pong talinhagang natunghayan ngayon sa ating ebanghelyo ay tungkol sa talinhaga ng mga damo sa triguhan. Likas po sa atin na magtanong, bakit may masama sa mundo? Bakit may hindi maganda nangyayari sa buhay? Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tumutukoy dito. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang talinhagang ito ay pinakikita na ang sanlibutan po ay isa pong lugar kung saan ang mabuti at masama ay magkasama. Magkasamang lumalago. Ang mabuting binhi po, narinig natin, ay kumakatawan sa mga taong sumusunod sa Diyos. Samantalang ang masamang damo ay kumakatawan sa mga sumusunod sa Diablo. At ito po ay paalala sa atin na bagaman tayo ay nabubuhay sa isang mundo
na may kasamaan, tayo ay tinatawagan na manatiling tapat sa ating pananampalataya. Halimbawa po sa pamilya, kung hindi tama ang ginagawa ng iba, hindi ibig sabihin ay susunod ka na rin sa mali. Iniimbita tayo ng Panginoon na sa gitna ng hindi wasto, ikaw ang magiging liwanag ng kapwa mo. Amen? Tayo ay tinatawagan na manatiling tapat sa ating pananampalataya sa Diyos. At ang talinhaga po ay nagsasaad din na ng darating na paghukom sa huling araw. Ang Diyos ay maghihiwalay ng mabuti at masama. Ang matuwid ay magliliwanag tulad ng araw sa kaharian ng Ama. Samantalang ang mga masasama ay titipunin at susunugin, parurusahan. Ito ay paalala sa atin ang ating mga gawa at pamumuhay ay may saysay. Akala kasi ng iba, walang saysay ang ating ginagawa. Alam nyo, gaano man kaliit ang mabuting ginagawa, alam ng Diyos yan. At ganon din naman, gaano man kaliit ang masamang ginagawa, wala mang ibang nakakakita kundi ikaw lang, alam ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, masama o maganda ang ating itinatanim, alam ng Diyos yan. Kaya nga bilang mga Kristiyano, Katoliko, at deboto ng ating Poong Jesus Nazareno, ano po ang ating itatanim? Nasa atin po ang ating, nasa atin ang choice. Magtatanim ka ba ng masama? O magtatanim ka ng mabuti? Kapag nagtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Kapag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Tinuturuan po tayo ng talinhaga na maging matiyaga at magtiis sa gitna ng hindi kagandahang nangyayari sa kapaligiran. Hindi agad inalis ng may-ari ng bukid ang masasamang damo upang hindi madamay ang mabuting trigo. Tayo rin po'y tinatawagan na maging mapagpasensya at magpatuloy sa paggawa ng mabuti kahit na may pagsubok at tukso sa ating paligid. Ang paalala po ni Jesus, sabi niya sa dulo ng Ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Ito po'y nagsasabing ang bawat isa ay dapat na maging bukas at handang tumanggap ng kanyang mga turo. Tayo po'y inaaniyahan na maging mapanuri at bukas sa mga aral ng Diyos upang tayo lumugo sa pananampalataya. Hinahamon tayo na mamuhay na matapat sa ating pangaraw-araw na buhay. Alam nyo mga kapatid, isa po sa aking natutunan sa aking teacher noong ako po ay kinder. Dala-dala ko po hanggang ngayon. Isang bagay, sabi niya, kapag hindi sa iyo, huwag mong kukunin. Kaya nga po, dala-dala ko hanggang sa pagtanda, yung tinuro sa akin, simula kinder, kapag hindi akin, hindi ko kukunin. Ano pa yung isang tinuro? Kapag may mga basura, huwag basta-bastang itapon kung saan-saan. Yun po yung natutunan ko po sa aking teacher naman nung grade 1. At hanggang ngayon, yung mga tinuro sa akin ng mga teachers ko, nakatanim sa isip at puso ko. Ganyan din po sana ang ating gawin sa ating mga aral na narinig mula sa salita ng Diyos. Itanim sa puso at isip nang sa gayon ay ating magawa sa pangaraw-araw na buhay. Kaya mga kapatid, tayo ay inaasahan ng Panginoon sa misang ito na tayo ay magpakabuti at maging tapat sa Diyos sa kabila ng lahat. Bakit ka magiging tapat? Sapagat ang Diyos ay tapat. Narinig natin sa unang pagbasa. Ang Diyos ay tapat. Kaya tayo rin na hinahamon, maging tapat.
sa ating pagsusumamo ngayon sa ating Pong Jesus Nazareno, kita natin ang larawan ng isang Diyos na tapat. Isang Diyos na kailanman hindi iniwan tayong nagdurusa. Isang Diyos na kahit nakaranas ng hindi maganda, inuna at ipinakita na ang pagsunod sa Diyos Ama ang una sa lahat. Kaya tayo rin mga kapatid, minsan we also experience pain. We also experience sufferings. Minsan, iniimbita rin tayo ni Jesus. Ang mga hindi kagandahang nangyayari siguro parang krus. Mabigat, masakit, subalit, hindi ko binitawan. Tayo rin mga kapatid, iniimbita ng Diyos, ng ating Pong Jesus Nazareno, buhatin ang krus, maging tapat sa Diyos sa gitna ng mga pagdurusa, sa gitna ng mga tukso. Tapat ka ba sa Diyos? Amen.